Sa Ninoy Aquino International Airport, dumami ang mga pasaherong OFW. Para sa update, magbabalita live si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, manigong bagong taon sa lahat ng ating mga kapatid. No? Alam mo, mula kaninang umaga, nandito na tayo sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3, kung saan nga halo-halong emosyon ang ating nakikita rito. No? May ilan ng mga emosyonal na yumayakap sa kanilang mga mahal sa buhay na muling lalabas ng bansa para magtrabaho sa ibang bansa. No? May ilan naman nagagalak dahil dumating ang kanilang mga mahal sa buhay na ilang taon din nilang hindi nakasama upang magdiwang ng Pasko at bagong taon. Pero Cheryl, marami dito sa ating mga kapatid na maagang nagtungo dito sa NAIA. May mga alas 7 pa lamang nandito na mula Pampanga, Nueva Ecija at iba pang mga karatig na lugar ng Kamaynilaan para nga raw hindi malate sa kanilang mga flight. No, alas 8, alas 9 nandito na sila. Pero ang kanilang mga flight alas 4 at alas 5 pa ng hapon. Ayon sa kanila, ayaw daw nilang ma-stuck sa traffic, no? At gusto daw nila na talagang makapag-check-in na ng maaga nang sa gayon ay hindi nga magkaroon ng anumang aberya sa kanilang pagbalik sa kanilang mga bansang pinagtatrabahuhan. No? May ilan tayong nakausap dito, Cheryl. Nako, 5 taon na mula nung huling nagdiwang ng Pasko dito at naisipan nga na umuwi dahil yung promo daw ng ticket, no, mula UAE at Abu Dhabi nasa 50,000. Sa lagay na yun, promo na daw yun, kaya naman nag-take advantage na sila. Pero Cheryl, syempre, no, bilang paghahanda nga sa pagdating ng ating mga kapatid na OFW, no, marami dito yung dumadating pa rin, Cheryl. Tingnan mo dito, talagang sunod-sunod pa din, no? Pero hindi kailangan mag-alala, Cheryl, dahil meron ditong OFW lounge, no, na ito ay ino-operate ng OWA at DMW kung saan maaaring makalibre, no, ang ating mga OFW ng pagkain, inumin at pahinga, no, 24/7 ito, Cheryl, at pwedeng pumasok. Kailangan lamang na ipresenta ang iyong valid passport, valid na OEC at valid na airline ticket, and then pwede ka nang pumasok agad dito, Cheryl, at mag-chill hanggang umabot nga ang iyong flight kahit hapon pa yan. No? Wala lang talaga tayong access dun, Cheryl, no? But since we covered dito sa NAIA, talagang tuloy-tuloy, no? At napakalaking tulong daw ng lounge na ito para sa kanila. Dito, Cheryl, sa area na to, dire-diretso yung pagpasok ng mga kapatid natin para mag-check-in. Dito nagaganap yung yakapan at iyakan ng ating mga kapatid para nga pumasok na doon at mag-check-in ng kanilang mga baggage. So far, banayad naman yung pagdating ng mga kapatid natin dito at wala pang naire-report na untoward incident. Arles, may datos na ba kung gaano karaming pasahero nga ang naserbisyohan dyan sa NAIA nitong holiday season? Cheryl, mula December 20, 2025 hanggang December 31, 2025 ay umabot na sa 1,940,625 na mga pasahero ng international at domestic travels ang naserbisyohan na ng NAIA. No? Pero maaari pa raw na tumaas yan sa paparating pang mga araw dahil inaasahan na abot ng 2.55 million passengers ang i-accommodate ng buong terminal ng NAIA nitong holiday season. Cheryl. Kumusta rin yung mga flights? Kung ikukumpara natin bago magpasko at bago magbagong taon, I'm sure mas marami noon. Di hamak na mas tama lang yung bilang o yung tao dyan sa NAIA. Pero wala ba namang mga delayed flights? So for Cheryl, ayon sa NAIA, wala pa naman daw, no, na i-report na delayed flights or canceled flights at tuloy-tuloy talaga yung pagdating ng mga eroplano dito. Nakikita rin natin yung schedule dito real-time ng mga eroplano na nag-land na so far. Yung karamihan ay on time, yung iba naman ay paparating pa lamang, then plotted din naman accordingly yung oras na mga dating nito. No? Tinanong din natin, syempre Cheryl, yung experience itong mga kasama nating OFW dito sa likuran, no? Dahil nga itong NAIA ay nasa bagong pamamalakad na, no, ng new NAIA Infrastructure Corporation at ayon sa kanila kahit papaano daw guminhawa yung kanilang pagdating at pag-alis dito sa NAIA dahil meron na rin ilang mga establishmento at mga lounges gaya nitong OFW lounges na pwede na nilang maggamit, makainan, mapagpahingahan at pagpalipasan ng oras habang naghihintay ng kanilang mga flight. Cheryl. Arles, meron pa naman tayong oras. Baka may ilan tayong mga kapatid dyan na pwedeng makausap, kumustahin mo, baka may pa-shoutout kahit na nasa Okay na po, news, makausap di ba? kayo? Quick lang po.
Sige, Cheryl, eto mangi-istorbo tayo. Real time, real time. Magandang umaga po. At tanghali po. Ako po si Arles mula sa One Balita Pilipinas. Saan po kayo papunta or nagatid po ba kayo ng mga kamag-anak? Actually, naghatid kami. Ang flight ko ay January 10 pa, pero yung aking bayaw ay ngayong 4:30 puntang Bahrain. So OFW din po kayo. Pang ilang uwi nyo na po ito ng Pasko? Or pang... Unang uwi ko ng Pasko kasi hindi ako nakaka-uwi ng Pasko. Ngayon lang ulit ako nakauwi ng Pasko. Ano pong pakiramdam na kasamang pamilya nyo mag-celebrate ng Pasko? Sobrang saya. Sobrang saya. Sobrang saya kasi after 2 years na hindi ako nagpapasko sa Pinas. Looking forward po ba sa mas maraming Pasko with family and anong wish nyo this 2026? Good health at sana ay ang aking mga anak pagbalik ko doon ay pagbalik ko dito ay nakatapos na ng pag-aaral. Yun lang yung wish ko sa 2026 na magpatuloy ang aking mga anak sa kanilang pag-aaral at ang aking mga magulang ay pag-uwi ko ay ganun pa rin kalakas. Pwede po shoutout ang inyong mga anak at mga kapamilya, kapatid. Hello sa mga taga Batangas City, sa aking anak, si Cyrus at si Kim. Nandito kami sa Terminal. Terminal 3 at hinahatid ko kasi aking bayo papuntang Bahrain. Okay, thank you po. Maraming salamat po. So yan, Cheryl, no, kasama lamang sila sa ilan sa ating mga kapatid na mula kanina nandito na talaga sa NAIA, no, at naghahatid, nagsusundo ng kanilang mga kapatid, kapamilya, kamag-anak at mahal sa buhay para nga mas gawing either espesyal ang bagong taon o syempre magdiwang ng paparating pang mga biyaya sa bagong taong 2026. Cheryl. Alright, maraming salamat and Happy New Year, Mobile Journal Arles de los Santos.